Hindi ko rin po sayangin na magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Tunay ho na tapat ang Panginoon dahil ang sabi ho nung inatuna namin sa National Prayer Gathering na balikan ho natin yung Samaria natin. Mag-focus ho tayo sa ating mga pamilya na sila ho ay makalaban nitong huling mga araw. At tunay nga po na God is a God of timing, a God that is a God of order. Siya ho ang nagtakda ng lahat ng mga dapat gawin. Supposedly po, hindi ho ako dito. Kasi yung spiritual father ko, gusto niyang bumalik ako doon para sa main church nila. Pero I believe that this is God's will. And this is God's timing na dito po ako sa church ninyo. Dahil ang Diyos ho ang tunay at nakakaalam kung ano ang tama, ano ang dapat, at kung saan po tayo. Kaya po, salamat sa Lord dahil nakita ko po yung mga kamag-anak ko, both sides ho, ang taga rito, sa side po ni Mama, ang taga doon naman po sa ibang lugar, sa Ilocos, at dito sa Ordaneta na dinalaw ko yung tiyahin ko sa side ni Mama, na meron na pala akong mga pamangkin, pinsan, kamag-anak na naglilingkod na rin bilang pastor at higit pa sa ginagawa ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord na hindi sayang yung 1986, 87 na ginugol ko para sa pamilya. Yung pala ay tumubo at namunga ng mabubuting bagay. Kaya purihin mo ang Panginoon. At natutuwa ko kung makita ang bawat isa sa inyo na patuloy ho kayong naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Kaya mabuti po ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo ho ay mag-aaral sa salita ng Panginoon dito po sa Proverbs chapter 10, verse 22. Medyo, dito po ako sa cellphone ko, kasi medyo malaki-laki po ang litra dito. Hallelujah. Sabi mo dito, the blessings of the Lord, it maketh rich. And He added no sorrow with it. Sabi mo sa Tagalog, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Tiningnan ho namin yun sa Tagalog na dictionary, kapighati. At ano yung sinabi ng kapatid natin nag-MC? Ano yung kanya? Kabalisahan. Kapaitan. Hallelujah. Ang pagpapala daw ng Panginoon ay walang halong kapaitan, walang kasama na kapighatian o kapanglawan. Kaya nga po, tingnan natin yung isang verse na gagamitin ko doon po sa James. Hallelujah. God's anointing is so strong in this place. James
walang kasamang sakit o kalungkutan o kapangiluman. Hallelujah. Siguro nagtatanong na kayo sa isipan ninyo ngayon habang kayo'y nakaupo, bakit ako may karamdaman? Bakit ako merong pagsubok? Bakit ako? Hallelujah. Every answers to that question ay sasagutin po ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Let's just pray. Kuntaramash karamanamanta. Rebediyon toromosh karamanang toramanaman taramanamante. Abba, Father, in the name that is above every name, Lord, we just continually submit and commit our lives to you, knowing and accepting that apart from you, we can do nothing, Lord God. Dakilang Ama, sa umagang ito muli kami ay nagpapakumbaba. Muli hinihingi na pakita mo sa aming mga puso ay ang dugo ng Panginoon na nabigay sa krus ng Kalbaryo upang malaya kang makakilos sa aming mga buhay, upang malaya mo kaming marinig, malaya mo kaming maabot, malaya mo kaming makita, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na nakakaalam at nakakabatid ng aming pangangailangan, Ama. Father, I pray, Lord, as we study your words, continue to open our spiritual eyes that we could see you, Lord God. Open our hearts that we may feel your heartbeat, Lord. Open our ears, Abba Father, that we may hear your voice, Lord God. And Father, we just continually welcome the Holy Spirit to move and help our beings, Lord God. Dahil kapag wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa, Lord God. Hayaan mo ng iyong Espiritu Santo ang siyang makikipag-usap, magkukunbit, magtuturo, Panginoon, at kumilos sa aming mga buhay ngayon. Lord, let the very name of Jesus alone be exalted in our midst. And let the word of the Lord and Jesus himself be inculcated upon our minds and upon our hearts, Lord. Dahil naniniwala kami, Panginoon, ng iyong salita ay buhay at merong magagawa sa aming mga buhay. Just entrust to you our remaining time, Lord. Continue to move in an own special way. As I decree and I declare that the enemy is completely defeated in our midst, that the enemy has no power to hinder and even to stop every blessing in store of the Lord for us today, in the name of Jesus. Lord, we decree and declare your kingship and rulership. Continue to hide us under the shadow of thy wings, and let your mantle of protection be upon us, Lord. And even, Abba Father, minister also upon our families individually that we represent. Wherever they are, Lord, as you would minister to us, minister to them in the name of Jesus. We thank you, we bless you, dear God. We give you praise, we give you honor. Lord, gamitin mo ako. Let me decrease that you may increase, Lord God. Thank you for your wisdom, and revelation. Thank you for your anointing, Abba Father. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. Hallelujah. Kumusta na po tayo ngayon? Mabuti. No? Sa lahat po ba ng mga sitwasyon ng ating mga buhay? Sa lahat po ba na nangyayari sa ating mga buhay? Masasabi pa rin po ba natin mabuti ang Diyos? Amen. Hallelujah. Yes. Marunong pa rin po ba tayong magpasalamat sa Panginoon? Amen. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, sabi ng Panginoon, not only in good times that we will give Him the glory, the honor, and the praise and adoration, but also in bad times, we will give praise, honor, and adoration to the Lord. Amen? Papasalamat po ako dahil sa testimony at pagpapasalamat kanina, nakita ko natin na hindi hadlang ang anumang bagay para hindi tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo kung saan-saan na po ako dinala, 2 years na itong pagkapilay ko po
Hindi ako nagtatanong, hindi ako nagmumurmur, hindi nagpo-question sa Lord, o nagtatampo sa Panginoon. The Lord, I give my all to you. Bakit nangyari ang ganito? No. Unang-una sa lahat, God is God. I am just a human being. Sa ayaw ko, sa gusto ko, hindi ang akin ang masunod, kundi ang gusto ng Diyos. Kaya po, never kong tinanong, never po akong nag-murmur o nag-complain sa Diyos. Bakit ganito ang nangyayari? Ang pinanghahawakan ko po yung pangako ng Diyos that every situation that happens in our lives has its own purpose. Na sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon, sa bawat pagsubok na ating dinadanas, ano man yun, merong layunin ang Diyos para dito. Alam mo po kung ano lang tinanong ko sa Lord, sabi ko, Lord, why did you allow this? Bakit? Sabi ko sa kanya, hindi ako nag-question na, ganito Lord, ganito. No. Ang sabi lang ng Panginoon, I want to show my power through your life. Totoo po yun. Si Satanas, lagi niya akong pinapatay. Pinapakita niyang nasa kabaong ako. Pero lagi ko lang sinasabi kay Satanas, hindi ikaw ang kukuha sa buhay ko, kundi ang Diyos na pinagmulan ng buhay. Alam niyo po, everything happens in our lives has its purpose. May layunin po yun. Kaya huwag kayong magtampo. Huwag kayong malungkot. Huwag ko kayong magpo-complain o magmumurmur. Bagkus gaya ng sinabi ng ating mga kapatid kanina habang sila ay tumatayo, in everything, give thanks, for that is the will of God in us, in Jesus Christ, concerning us. Kaya dapat po magpasalamat lang tayo. Amen! Meron ka bang dinadanas ngayon? Meron ka bang pangangailangan? Meron ka bang pagsubok? Ano man yun, magpasalamat ka lang sa Panginoon. And the more we give thanks unto the Lord, the more the blessing of the Lord will overtake and overflow us. Alam niyo po, sa panahon ho na magpapasalamat ka, sa panahon ho na magpapasalamat tayo, kahit ho nakahiga ka na lang sa balid, kahit ho nakaupo ka lang, kahit nasaan ka, the more you say, Lord, thank you for everything. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When the presence of the Lord will come down, blessing and more blessing will overtake our lives. Bakit po, ang sabi ng Bible, sa presensya ng Diyos, naroon lahat ng pangangailangan mo at pangangailangan. Kaya kung kailangan mo, just give thanks to the Lord. Kanina narinig niyo yung sinabi ng pastor ninyo. Noon, hirap siya. Noon, butas ang kanyang bulsa. Kahit na nung pagpapagdo niya. Pero never he complained to the Lord. Why? Dahil alam niyang may pangako ang Diyos. That time will come, he will be blessed beyond measure, more than he expected. At mangyayari po yun sa kanya. Amen. At mangyayari pa yun sa bawat isa sa atin. Amen. Amen? Why? Dahil yun ang pinangako ng Panginoon. Gaano man yun katagal, gaano man yun kadali, gaano man yun, patuloy kang magpupuri, magpapasalamat sa Diyos. Dahil darating yun. Amen. Dahil pangako yun ng Panginoon. Amen! Palakpakan mo natin ang ating Diyos. Hallelujah! We give you glory, Lord. We thank you for everything that you have done to us. Hallelujah! Meron lang akong hihilingin sa inyo. Pikit niyo ho yung mga mata ninyo. Sandali po. Pikit niyo lang po. Pikit niyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Just close your eyes. Ano ho nakikita natin sa ating mga mata ngayon? Habang nakapikit po kayo, ano nakikita niyo? Madilim. Ano pa po? Sige ho, pikit kayo. Ano pa po? Meron bang, wala bang takot dyan sa dilim? Ha? Okay, bukan niyo po ang mga mata ninyo.
Praise the Lord. Ano hong nakikita ninyo? Magaan, maliwanag, sigurado ka kung saan ka pupunta. Alam niyo po, bawat umaga, the moment we open our eyes from sleeping, that is more than enough to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the breath of life and the miracle of life that you have continually entrusted unto you. Sapat na po yun para pasalamatan mo ang Diyos. Alam niyo po, maraming gustong mabuhay. Maraming gustong gumising sa umaga. Pero po, hindi na sila nakakagising. Ikaw, nandito ka. Ako nandito. Why? Because God has greater purpose in our lives. Because God has something greater na inilalaan niya sa ating mga buhay ngayon. Kaya po, sapat na yun. Yung mga pagsubok, yung pinagtatawanan ka, pinagchichismisan ka, sinisiraan ka, yung kulang, hindi ho yun magiging hadlang upang purihin mo ang Diyos na pinaglilingkuhan natin. Amen. The mere fact ho na nakakagising ka pa, na ididinat mo pang iyong mata, is more than enough to say, thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Dahil buhay pa ako. Sabihin mo nga, hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo ang pangalan mo, Wayne. Sabihin mo, buhay ka pa pala. Hallelujah. Buhay ka ako. Buhay ka pa. In every abundance of the Lord na gusto niyang ibuhos sa'yo, meron ka pang pagkakataong matanggap yun. Amen. Yes. Meron pa tayong pagkakataong i-enjoy yun. Dahil buhay ka pa pala. Hallelujah. Buhay pa ako. Thank you, Lord. Sabi ng Bible, every good thing comes from the Lord. Every blessing comes from the Lord. And there is no added sorrow to it. Kaya ho sa umagang ito, pag-aralan mo natin, ano ba dapat ang iyong reaksyon? Ano ba dapat ang iyong response? Ano ba dapat ang iyong kaugalian para na yung pagpapalang yon ay dadaloy at dadaloy sa buhay mo? Alam niyo po ang alam ko sa Panginoon, we are special individually before the sight of the Lord. At alam niyo po, personal ang Diyos na makipag-usap, mananalangin, magtuturo, personal ang Diyos. Kaya wag ho tayong maging kampante na ang pamilya ko puro pastor, okay na yun. Sinanay ko pastor, sinanay tatay ko naglilingkod, ang kapatid ko, no, hindi po. Dahil bawat isa sa atin is accountable before the sight of the Lord. Ikaw, ako, individually, kailangan natin gampanan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Lagi ko po itong sinasabi ng Panginoon, maraming pagpapala. Yes, no question with that. God loves us so much. Yes, no question with that. Pero lagi pong merong requirements ang Diyos. Napansin niyo po yun? Sabi ni Pastor, Malakay 3:18, Malakay, buong chapter. Kailangan nung meron kang gawin para pagpapalain ka. Meron kang gagawin. May prerequisite, may requirement ang Diyos para makakilos at maibigay sa'yo anuman ang nais mo according to the blueprint in heaven and according to His divine will and purpose sa buhay mo at sa buhay ko. Ano ho yung requirements ng Lord? Sabi ho rito, what must be our attitude in life so that we will continually receive God's blessing and protection? Number 1 po, kailangan
Ikaw ang nagsabi na magsisisi ka, tanggapin mo ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Yes, Pastor, niyayaya tayo for repentance, niyayaya tayong tanggapin ang Panginoon, pero sino ang nagdesisyon para sa iyong personal na buhay? Si Pastor pa rin po ba? Ako. Sino po? Ako po. Sabihin mo ako. 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 Kaya nga ako, sa pagtanggap natin sa Panginoon, tama ba ang motibo natin? Tinanggap ba natin ang Panginoon? Ibinigay ba natin ang buhay natin sa Panginoon dahil takot tayo sa impyerno? Kailangan hong ma-check natin ang motibo. Ano ba ang motibo ng puso mo, kapatid? Bakit mo nga ba tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Dahil ba takot kang maimpyerno? Tama po ba yun? Alam mo, hindi ho. Tinanggap mo ang Panginoon for who He is in your life. Tinanggap mo ang Panginoon dahil mahal mo siya. Lord, gusto kitang paglingkuran. Ama, gusto kitang makilala. Ama, gusto kong ibigay ang buhay ko sa iyo. Not because of what you would give sa buhay ko. Hindi ko ganun. For Lord, ayokong may fear mo, kaya tanggapin kita. Alam niyo po kung yun ang motibo ng buhay mo sa pagtanggap sa Panginoon, sisiguraduhin mo sa iyo na maiiwan ka pagbalik ng Panginoon. Kasi hindi ho yun. Alam niyo po kasi kapag ang motibo ng puso mo nung tinanggap mo ang Panginoon ay dahil mahal mo siya, kahit ano ho ang mangyari, kahit hawakan ka na ni Satanas, hindi ka ho mahahatak ni Satan. Why? Because your motive is right. Your lordship and kingship sa Panginoon ay tama at totoo. Amen. Kaya po, magpapatuloy ka. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao, kahit anong sabihin pa ng pamilya mo, magpapatuloy kang maglilingkod sa Lord. Amen. Why? Because you love the Lord. Mahal mo ba ang Panginoon? Amen. Mag-ingat po tayo sa ating mga salita. Mahal mo ba ang Panginoon? Kasi madali kong sabihin sa bibig, pero mahirap kong gawin. And God is not after what our lips will confess. God is after kung paano natin isinabuhay, ginagawa ang kanyang salita. Doon lang kung papasok yung requirements na nakup up mo, kaya ang pagpapala ay mabubuhos sa iyo. Yun ho ang number one. Kung hindi ho yun ang motibo mo sa pagtanggap sa Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, pwede mo mong baguhin yun. Na Lord, tinanggap kita, tatanggapin kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas because of who you are and because I love you, Lord. Kaya po ba natin gawin yun? Ilan-ilan na lang tayo. Hallelujah. Pangalawa po, right intention. Una, right motive. Pangalawa, right intention. Hallelujah. Nung tinanggap mo ba ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ano bang intention ng puso mo? Pagpapala? Blessing, 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 blessing. Ganun po ba? Nung tinanggap mo ang Panginoon, ano bang nasa puso mo? Ano bang nasa isip mo? Nababagsakan ka ng Diyos ng pagpapala na gusto mo? Yun ba yun? Paano po? Paano po? Pag sinubukan ka, tatalikod ka na sa Diyos. Dahil hindi naman yun ang intention mo, kaya mo tinanggap ang Panginoon. Kaya ho, marami ho akong nakasalamuhan ng mga Kristiyano
na kapag sinubukan na sila ng Panginoon, sasabihin nila, kung kailan ako naging born again, kung kailan ako tumanggap sa Panginoon, saka naman ako naghirap. Dati ang dami-dami kong pera, may maganda akong trabaho, bakit naman ako naghirap na ngayon na tinanggap ko na ang Panginoon? Kapatid, kapag yan ang intensyon ng puso mo, hindi ka makakarating sa pararoonan mo sa Panginoon. Alam mo po, ang Panginoon kasi, when He said, natatanggapin natin siya sa buhay natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas, package po yun. Ano ho ang package doon? Blessing and testing. Sabihin nga natin, pagsubok. Lakasan ho natin, pagsubok. Hindi ka ba sinusubukan? Huwag mong ayawan ang pagsubok, kapatid. Hindi inaayawan ang pagsubok. Hindi inaayawan ang mga trials, problems, testing, ano man yun. Package ho yun. Alam niyo po ba na ang Biblia ay nagsasabi na kapag tayo ay sinusubukan, we are partakers of God's suffering. Kabahagi tayo ni Kristo. Kaya kapag wala kang pagsubok, kapag wala kang problema, puro ka blessing, you are not a part of God's heart and life. Ang Lord ho, sinubukan. At sabi ng unang Pedro, kapag tayo ay sinubukan, we are partakers of God's suffering. Alam niyo po kung saan mo lang masasabi na anak ako ng Diyos, kapareho ako ng Diyos kapag dumanas ka ng mga pagsubok. At bakit sinabi kong blessing ang pagsubok? Because the moment na sinusubukan tayo, una, nagtitiwala ang Diyos sa'yo. Nagtitiwala ang Panginoon sa akin na kahit kailan hindi ko siya ipagpapalit kanino man. Amen. Alam niyo po, napakasarap sa buhay na malaman mo that God trusted you. Yung bang anak, nagtitiwala ako sa iyo na kahit na anong mangyari, ano man ang mangyari sa buhay mo, patuloy mo pa rin ang mamahal. Alam niyo po, yun po ang gusto marinig ng Diyos sa atin. Yun ho ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, na sa kabila ng pagsubok, na sa kabila ho ng mga problema, patuloy ho tayong nagpapasalamat, patuloy ho tayong naglilingkod. Hindi ho pag sinabi, sister, nakatanggap ka ng 1 million, yes, 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 ay, wala bang Bible study dyan? Pero pag sinabi, sister, Bible study tayo, brother, ay, kayo na lang, marami akong pagsubok. Hindi ho. The more na may pagsubok ka, the more na maglingkod ka sa Panginoon. The more ka magpasalamat sa Lord. The more ka magbabasa ng salita ng Diyos. The more ka magsasabi, Lord, tulungan mo ako, nahihirapan ako. Because the moment na tama ang motibo mo, makikita ng Diyos yun. Pansinin niyo, bakit nandito pa tayo ngayon? Why? Because sa kabila ng pagsubok, nakikita natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Sa panahon na walang-wala tayo, sino ang nagtatakbo ng pangangailangan natin? Hindi tao. Ang tao, lilimitahan ka, magagalit pa sa'yo, bibilangan ka pa, ikikwento ka sa iba. Ito hingi ng hingi, ito hingi ng hingi. Humingi ka sa Diyos! Never the Lord will complain! And never you could outgive God. Sa panahon na walang-wala ka, give! And it shall be given unto you. Hindi ako nagsasalita sa hangin. I have experienced that. Totoo yung sinabi ng mga kasamahan. Napakalaki ho ng gastos namin bawat puntahan namin. Dahil sinabi ko sa Panginoon na, Lord, ayokong pabigat. As much as possible, Panginoon, upuin mo kung uutusan mo ako. At totoo po yun, amazingly, minsan hindi namin kilala pang tao, nakita ng personal.
ginamit sila ng Panginoon para tagpuin ang aming mga pangangailangan. At alam niyo po, ang isa pang higit na pabor, yung maalaw ka na sa bawat tirahan mo, mapapipray mo sila. Masishare mo sila ng gospel. Alam niyo po, ang Panginoon hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya. Yung inawit po natin, ang Diyos ay sapat na. Hallelujah. Di siya nagkukulang, bagkus higit pa ang Diyos sa ating mga buhay. Only when you have the right intention in your life. Alam mo po, bawat pagkakataon, bawat sitwasyon, yun o ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yun o ang nagbibigay sa atin na lalo tayong lumapit sa Panginoon dahil nakikita ho natin na sa kabila ng lahat, naririto pa rin tayo. At yung higit sa lahat, yung grabe bilib ang Diyos sa'yo. Kaya sa tuwing may pagsusuko kayo, may mga pagsubok kayo, may mga problema kayo, lagi niyo lang tingin sa taas. Bilib ang Lord sa akin. Hallelujah. Kasi kapag malaman mo nga lang na tinatapik ka ng kapatid mo, proud ako sa'yo, ay naku, parang yung atay mo bumukad-kad pa. How much more when the Lord will say, anak, believe ako sa'yo. Amen. You could hear it audibly na magsasabi, anak, salamat. Anak, I'm proud of you. Alam niyo po, kasi ang Panginoon ay buhay. Buhay siya, yun nga lang, hindi natin siya nakikita. Kaya nga laging sinasabi sa Biblia, how can you love the Lord when you do not see Him? Na yung katabi mo'y nakikita mo, galit ka sa Kanya. Tapos sasabihin mo, Lord, mahal kita, yung katabi mo na nakikita mo, galit ka sa Kanya. Kaya nga ho, ang sabi ng Bible, there is so much blessing after we obey the Lord. Diba, natinig niyo po yun? Sa preach ni Casey last Sunday ka ba? O the other Sunday? First Sunday. Now when we obey the Lord, abundance will overtake us. Hindi lang siya na mag-aantay na lalakad. Kapag sinunod natin ang Panginoon, hahabulin ka ng pagpapala. Mga pastor, Sister Marie, yan ang nangyayari sa inyo. Hahabulin ko po. Alam niyo, kahit na may pera ako, kahit pa na gusto kong umalis, pero hindi ako inuutosan ng Panginoon, hindi ako pupunta. Pero kahit wala akong pera, pag sinabi ng Lord, anak, pumunta ka, I will go. Because I believe in the provision of the Lord. Kasi ganun po ang Panginoon. Kailangan lang pong sa buhay mo, tama ang iyong intensyon why you receive Christ as your Lord and personal Savior. Kasi kapag tama ho ang pagtanggap mo sa Panginoon, ang mangyayari ho yun, kahit ano pa ang sitwasyon mo, kahit ano pang sabihin ng tao, pagtawanan ka, gagawan ka ng kwento, you will continually honor and serve the Lord. And you will continually say, thank you, Lord, because of who you are in my life. Hallelujah. Puputulin ko po dahil ayoko ng matagal na nagpipreach. Pangatlo po, una is wrong motives. Ang right motive. Two, right intention. Pangatlo po, He blesses us. Ay, no. Number, medyo madilim. Right relationship with the Lord. Right motive, right intention. Pangatlo, right relationship with the Lord. Kumusta ho ang pakipagrelasyon mo sa Panginoon? How many times did you read your Bible? From Genesis to Revelation. Gaano ho kakilala ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo? Gaano ho
salita ng Panginoon. Ang buhay mo ba ay sinusunod mo ang sinasabi ng Biblia? Ang buhay mo ba ay nakabase sa salita ng Diyos? Sabi ng Proverbs 3, verse 5 and 6, lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct thy paths. Alam niyo po, sa panahon ngayon, kapag hindi mo alam ang tamang daan at hindi ka sigurado sa nilalakaran mo, delikado po tayo ngayon. Alam niyo po ba na nasa end times na tayo? Kaya nga, ang sabi ng conference sa mga grupo ng propeta, kahit yung bago lang na napanood ko, napakinggan ko, yung kay Sandy Jacobs at kasamahan niyang mga propeta, na kailangan natin matibay ang pananampalataya natin. Na kailangan tayong nakabase sa salita ng Panginoon. Dahil kapag hindi ang righteousness o ang kabanalan ang nasa sa iyong puso, delikado ka na magiging captivated ka sa kaaway. Dapat hindi tayo matitigil sa pag-resist sa kaaway. Dapat lagi tayong nilalabanan ang kaaway. Dahil yun ang sabi ng James 1:7. Submit therefore to God. 4:7. Submit therefore to God and resist the devil, and it will flee from you. Kumusta tayong mga Kristiyano? Si Satanas ba ang napapalayas natin? O tayo ang napapalayas ni Satanas sa pakipagrelasyon sa Diyos? Kapatid, sa mga panahon ngayon, kailangan tumibay ka. Habang nag-aantay ka sa Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. And I believe it is malapit na. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Bakit? Lahat ng sinyalis niya, lalo na sa Israel, ay nangyayari na. Kaya malapit na. Alam niyo po, bata pa lang ako noon, sabi, bumalik na ang Panginoon. 62 years old na po ako ngayong June. Hindi pa bumalik ang Panginoon. Pero alam niyo po, sa puso ko, alam ko one day, God will return. Alam ko po sa puso ko na muling babalik ang Diyos at isasama niya po ako pagbalik niya. Hindi lang po ako, tayo po lahat. Kaya kailangan mo tayo ay matibay sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ho ng Romans 10:17, by hearing, by reading the Word of God. Ano yung mabubuo sa atin? Ano yung titibay sa atin? Ang ating pananampalataya. Alam niyo po, blessed ang Israelites, nation that is blessed. Pero isang bagay po, mas blessed tayo. Anong sinabi ng Panginoon kay Thomas? Blessed are they na hindi nakakita, ngunit nananampalataya. At sino po yun? Tayong mga hindi yun. Tayo po yun. Ang Israel, mata sa mata, nakakasama nila, nakikita nilang Diyos. Nasasama pa nila kung saan pumunta in a person ng Diyos. Pero many of them do not believe the Lord Jesus. Pero tayo ho, kaya tayo tinawag na spiritual Israelites. Why? Dahil tinanggap natin ang Panginoon, pinaglingkuran natin, minahal natin ang Panginoon, pinanampalatayaan natin siya, kahit hindi natin siya nakikita. Pero alam niyo po ba, na nakikita mo ang Panginoon, nayayakap mo ang Panginoon, nararamdaman mo ang Panginoon, naririnig mo ang Panginoon, yun nga lang, gumagamit siya ng mga tao. At personal sa'yo, kapag intense ang iyong
kailangan mo founded tayo sa Word of God. Kailangan po na ang buhay natin ay nakaayon sa salita ng Panginoon. At hindi lang po hanggang doon. Kailangan mo, ang sabi ng Biblia sa Santiago 1:22, hindi lang tayo tagapakinig ng salita ng Panginoon, kundi tayo'y tagagawa ng salita ng Panginoon. Bakit daw po? Kasi kapag hindi mo ginagawa ang natutunan mo, nababasa mo, naintindihan mo ang salita ng Diyos, niluloko mo ang sarili mo. Kapag hindi mo yung isinabuhay, kapag hindi mo yung ginawa. Sige nga po, subukan natin. Tumawa nga po kayo. Tawa mo. Ngayon, tawanan mo ang sarili mo. Tawanan mo. Anong nangyari? Parang ganito, no? Alam niyo po kung bakit? Ganun ho ang tao na binabasa, inunawa, naintindihan ang salita ng Diyos, pero hindi niya isinabuhay. Nililin lang niya ang sarili niya. Sino ang tumatawa sa kanya? Actually, not Satan, not other people. Ikaw mismo ang tumatawa sa sarili mo. Bakit? Yun ang sabi ng Bible. Ikaw mismo ang naglilin lang sa sarili mo. The moment na alam mo na ang salita ng Diyos, nababasa mo na, naunawaan mo na, ngunit hindi mo na isa sa buhay. Santiago 1:22. Tingnan niyo po, baka wala na yan sa Bible niyo, nasa Bible ko lang. Totoo po yun. Alam niyo po, sa buhay na ito, wala tayong pwedeng kapitan. Wala po tayong pwedeng gawing sanggalan. Sanggalan ba? Tama ba? Shield. Gaya ng sabi ng Proverbs, the righteous will run unto it and they will be saved. The Lord is a strong tower and the righteous will run unto it and they will be saved. Ang totoong kaligtasan, ang totoong kagalingan, ang totoong pagpapala, ang totoong kapayapaan at kagalakan, hindi tao makakapagbigay nun. Hindi ikaw makapagbigay nun. Tanging ang Diyos lang ang kayang magbigay. Wala na pong iba. Kaya huwag kang malungkot. Huwag kang mainggit sa gawa ng ibang tao. Hayaan mong mayaman sila sa tingin mo. Hayaan mong marami sila. Hayaan mo na ikaw ganito lang.
Inaayawan ko ba yun? No. I just continue pray and intercede for them. Nag-i-encourage, nagka-counsel pa rin ako, nag-share pa rin ako. Why? Dahil pangako ng Diyos, when you refresh others, you will be refreshed. Ano man ang tinanim mo, kaya ako hindi ako nagpapa-prayer request because I believe with all my heart na dahil nananalangin ako, nagtanim ako ng panalangin, aani ako ng mga panalangin. Yun po yun. Yung tanim ka ng tanim. Tanim mo buhay mo, tanim mo pera mo, tanim mo lahat, babalik yun. Higit ba sa inasahan? Amen. Kailangan lang mo tama ang pakikipagrelasyon mo sa Lord. Kailangan tama lagi ang motibo, tama lagi ang intensyon ng buhay. At kailangan lahat po ay nakabase sa salita ng Panginoon. Then everything po na naaayon sa kalooban ng Diyos, pagpapala po lahat po. At lagi natin tatandaan that every good things comes from the Lord. Wala hong binigay ang Diyos na hindi mabuti. Bakit ako sinusubukan? Bakit may problema ako? Alam niyo kung bakit? Dahil sa problema mo, dahil sa pagsubok mo, lalo mong nakikita ang kamay ng Diyos, nakikilos at gagawa sa buhay mo. Kailangan lang maging tama ang motibo mo na pasalamatan, purihin ang Diyos sa lahat ng panahon at lahat ng pagkakataon. Hallelujah. In conclusion po, gaya ng sinabi ng first Sunday, choose God. Choose life. Do not choose the enemy. Do not choose the world because you will have your death. You will have your wrath. Kaya nga po kung mapansin nyo kahit sa communion, siguraduhin natin ang righteousness ang nasa puso natin when we receive the communion para ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo ang sumasa atin at hindi ang sumpa. Ito ho ang iiwanan ko sa inyo. Sa lahat ho ng itinuro ng Lord sa atin sa umagang ito. Isang bagay lang ho ang sigurado ako. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero wag hong umabot na abusuhin natin ang pagmamahal ng Diyos. At lagi ho natin paalalahanan ang ating mga sarili that yes, God is a God of love. No questions with that. Whether sino pa tayo o ano pa tayo, mahal tayo ng Diyos. Pero wag ho natin maabuso yon dahil God is a righteous God. Righteous judge ang ating Panginoon. Pagdating ng panahon, uhukman niya po tayo. Kaya po, sa buhay natin, simple lang po ang nais ng Lord. Gawin natin